Pasang Bonifacio dito sa may Loton. Sige, sayaw lang, sayaw. Kupas ang lakas at enerhiya ng mga mang-aawit ng bayan. Yun. Ang susunod. Okay. Ang susunod po ay boses mula sa Kabisayan at dumayo pa sa liwasang Bonifacio upang makipagkaisa sa atin si Miss Pam Alicuato. Basta Bisaya, guwapa, maisog pa. Magandang gabi, Manila! Magandang gabi, mga kababayan! Handa na ba kayo pakinig kung anong nangyari sa amin sa Cebu? Kayo ha, mga Marites din pala kayo. Akala ko mga Bisaya lang, Marites. Anyway, pasensya na po if paing ako pa English. Kasi matigas yung din. Anong oras po kayo dito? Bisaya. 9 o'clock. AM? Anyway, maulan ka rin. Ngayon lang. Akala ko, grabe naman yan. Timer mo? Question. Ito rin question na to. Ito yung concern ng mga Cebuano. Sawa naman kayo sa mga mahal na bilihin. Ulan yan, ulan. Ulan, init na kami. Walang laban ng bayan. Grabe ha. Sawa na ba kayo sa suppression of religious freedom? Yes! Ulan init daw. Laban lang. Ulan init, laban ng bayan! Sawa na ba kayo sa lack of transparency ng administrasyon na ito? Sawa na! Sawa na ba kayo sa Disappearing Act? Ibangaw? Yes! Sawa na ba kayo sa korupsyon? Dapat lang. Because corruption steals from the people. Merong study sa IMF na if ang taas ng korupsyon sa isang lugar, sa isang country, mataas din ang poverty. Kasi walang economic activity. Sila yung mayaman, yung mga taong bayan, hirap na hirap. Ito yung nangyayari sa amin during election. I was the Secretary General of Partido Federal ng Pilipinas. That time, hindi namin naintindihan. Yung palang nangyayari sa Cebu was a sign of things to come after the election. So what happened was, si Lisa Tanas, meron siyang grupo na campaign niya. Tapos naman, sa Tanas talaga. Partido Federal ng Pilipinas. So pag political party kayo, kayo yung naghahanap ng mga watchers. So nagtaka kami,
how come sila din naghahanap din ng mga watchers? Kaya sabi nila ang gulo-gulo ng Cebu. Hindi naman kami magulo. Sila yung magulo. Kasi kami, ang leader namin si Attorney Vic Rodriguez. I'm sure kilala niya si Attorney, di ba? So lahat namin ginawa was headed by Attorney Vic. Kasi Attorney Vic, he's very particular about accountability. Naalala ko noon, there was this, yung watchers kasi noon, 2,000 yung bayad. So yung 500 for the meals, which we gave ahead of time, yung 1,500, yun na yung after we got electoral returns sa ER. Tapos sabi namin, sabi ko sa kanya kasi meron mga barangays na layo-layo na nila. Kaya kunin yung ER. Sabi ko, Attorney Vic, pwede ba yung na lang, COC, Certificate of Canvas? Sabi niya, hindi yan pwede. Hindi yan pwede. Kasi accountable tayo dyan. Hindi natin pera yan. Dapat lahat ma-account natin. So, on our end, we were very organized. As a matter of fact, yung nasa report, Attorney Vic, are you aware? Yung Cebu is one of the cities na nagsauling ng pera. It's the exact amount. Kung anong nakalagay doon, kay Attorney Vic, yun yung binigay namin, sinaulit namin. So, walang gulo on our side. Yung gulo, nandun sa side, ni Lisa Canas. Hindi sila naka-account with lahat ng pera, nagkatanggap pa ng mga pera during the campaign. So sila yung magulo. That was during the election. Post-election, what happened was, wala talaga, hindi kami pinansin. Walang tulong, nothing. Wala man lang thank you. Walang Thanksgiving mass or even thank you card. Yung mga tao pang kawawa kasi mountains pa yung sinasaka. Tapos, naharas pa kami ng mga tao sa kalaban. And yet, nothing from them. So, buti na lang, yung office of the yung OVP, nagawa si Inday Sara ng, meron siyang satellite office. So, yung satellite office niya, nagbibigay ng mga tulong, funeral service, funeral help, tapos yung mga healthcare, tulong. So, at least yung mga tao, hindi masyadong naulila sa walang tulong. At saka, they did not establish an office there. Yung meron lang yung OPAM, yung Office of the Presidential Advisor of the Visayas, which was headed sa brother-in-law ni Tambaluslos. So, nothing from the Office of the President. So, yun yung nangyari during election and post-election. So, after that, we learned 3 things ang nangyayari that time. So, itong tatlong bagay na to, nangyayari ngayon. First, they are very ungrateful. So, nakikita naman natin, no? Akala namin that time, kami lang yung ginawa na ganun. But when the story of Attorney Glenn Chong came out, the story of Attorney Vic Rodriguez came out, alam namin that we are not an isolated case. It happened all over the country. Second thing, ang nalalearn namin doon is walang clarong governance. Kasi walang establishment of office of the president. Hindi pinapansin yung mga political parties which happened before. So yung pangatlong thing na we learn from them is walang malasakit sa katawan. Sa taong bayan. Walang malasakit kasi walang tulong dumating from our end. Ayos pala dumalo rito guys, no? May palibreng pakain din, no? Patuloy pa ba natin ang laban hanggang mag-resign si Mangal? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Dapat lang because we deserve a great president and we deserve a greater Philippines. Thank you at maraming Great President naman si Marcos. Napakagaling ni Marcos sa Great President naman. Barikwado mula sa boses ng mga Parang nagdududang pa sila. kabisaya. Great President si Marcos. Kaya
Wala na tayo Ulitin masabi ko dyan. yung kwento ng awit ni Ginoong Gary Granada na ang title Hold Up. Yung ilang line lang. Gary Granada is a very talented social activist songwriter. Ang title nito, Hold Up. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang pinasalamatan na baon sa utang ng bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang nasa Malacanang. Ulit, nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Magnanakaw yan, yun ang napakamanyaman na. Grabe yan. Ni Juan, ngunit ang hold upper pa ang nasa Kongreso. Mga mandarambong, mga galit at mga abusado, ang taong bayan ang hahatol sa kanila. Siya na magaganap yun. At ngayon, pakinggan naman natin ang pakikipagkaisa ni Ginoong Coco Naik para sa gabing ito. Magandang gabi mga kasama. Isang sigaw nga dyan. Marcos resign! Marcos resign! Kano kaya bigayan dito na alas 9 daw nag-start eh. Sabi ng isa ni ate. Eh kung 1,000, 9 ng 3 hours ka sa 1,000, pwede na. Ilang balik ka rito, makakaipon ka na rin. Sinisigaw na mag-resign si Marcos Jr. Bakit? Bakit? Dahil may mga kadahilanan po yan. Unang-una, hindi natin siya ramdam tayong mga ordinaryong Pilipino. Tama? Pangalawa, kitang-kita po natin ang mga ginagawa nila na hindi po tayo sumasang-ayon dahil karamihan ng kanilang ginagawa ay para sa pansarili lamang. Tama? Bakit ko nasabi lang yun. pansarili Hindi lamang? naman lahat nakasagot ng tama. Tandaan po ninyo, ang Marcos Sr. po, ilang taon po sila ayan guys, update lang to. Diyan sa Malacanang. Konting update lang tayo rito sa nagaganap na rally rito sa harapan ng Loton sa liwas Nakalimutan ng nyo ng Marcos Jr. na pinaalis sila hanggang sa dito na lang guys, no? Nagano lang tayo, Pinahiya kumuha sila lang sa tayo ng mundo konting at video pinaalis ng mga Pilipino. sa mga nagrarally dito. Sa So tingin kayo pa lang ninyo, hindi sila kung gaganti ano, sa atin? mapanood nyo to kung ano ba ang masasabi nyo rito guys. Diba? 9 yata nag-start, sabi ni si ate, Ngayon, 9 nag-start daw balikan kanina. natin. So maganda rin pala rito, may mga libreng pangkain dito. Hindi ko lang alam kung magkano ang bigayan. Yan lang. Bakit So salamat guys, no? ang Sofitel Sa bawat isa Hotel naging nagsara? maging safe Bakit? maski maulan, nandito sila. So palaisipan lang yung para mga sa kanilang pinaglalaban, Dahil Marcos resign daw. So yan lang guys, maraming salamat ulit sa lahat ng viewers and subscribers. God bless to all. Nawa maging safe po ang lahat. Oo. Na dito ang Lakay Adventure Sabihin, dito mga sa kapatid, Loton harapan. God bless.